Ako si Maria at ito ang aking kwento. Lolo, maraming salamat po. Akala niya ay hindi sila agad matatanggap ni Fernan. Ngunit mali siya. Matatanggap pala agad silang dalawa ng lolo niya. Ang lahat ng worries niya nitong mga nakaraan ay tuluyan ng tinangay ng hangin. Hinawakan ng lolo niya ang kamay niya at puno ng pagmamahal na tumingin ito sa kanya. Apo, patawarin mo si lolo. Iniisip ko nagaganda ang buhay mo kaya ipinagkasundo kita. Ganon din dati ang iniisip ko nang ipagkasundo ko ang iyong ina. Iniisip ko na yun para yun sa inyo. Hindi ko inisip ang nararamdaman ninyo. Nang dumating dito si Fernan at sinasabi sa akin na nasa panganib ang buhay mo, saka ko lamang napagtanto ang mga maling nagawa ko. Mali ako na ipagkasundo ka at pilitin ka katulad ng ginawa ko sa iyong ina. Tumulo ang luha ni Lolo. Puno ito ng pagsisisi. Ako ang dahilan kaya nasirang pamilya namin. Kung nung una pa lang sana ay nakinig na ako sa kanya at kina Agnes. Kung pinakinggan ko lang sana ang mga anak ko, baka ngayon ay hindi kami nagkaganito. Lolo, pinahid niya ang luha nito. Kaya hindi na ako mangingialam sa inyo, Apo. Kung mahal mo siya at nais siyang makasama, hindi ako tututol. Pero itong tandaan mo, sa oras na saktan ka niya, ay narito si Lolo para sa iyo. Lalo siyang naiyak sa sinabi nito. Tumingin ito kay Fernan. Sa oras na saktan mo muli ang apo ko, Crawford, uubusin ko ang yaman ng pamilya namin para pabagsakin ka. Hindi ako papayag na saktan mo muli ang apo ko lang hindi ka nagdurusa. Tumingin ang binata ng diretso sa mga mata ng matanda at buong puso na nagsalita. Makakaasa kayo na hindi ko sasaktan si Harleen, Mr. Sanremo. Pinapangako ko huyin sa inyo. Sumilay ang ngiti sa labi ni Fernan nang dambahin siya ng nobya para itong bata na yumakap sa kanya habang nakayakap ang dalawang hita sa bewang niya. Fernan, hindi na ako makapaghintay na makasama tayong dalawa. Umiiyak sa tuwa na sambit ng dalaga. Sinapo ni Fernan ang mukha niya at pinahid ang kanyang luha gamit ang hinlalaki nito. Bito baby, hindi na ako makapaghintay na matawag kang asawa ko. Hindi na ako makapaghintay na makita kang nakasuot ng wedding gown habang naglalakad palapit sa akin. Hindi na ako makapaghintay na maging asawa ka. Akmang hahalikan na siya ni Fernan nang tumikhim ang lolo niya. Aba Fernan, pakasalan mo munang apo ko bago mo siya harutin sa harapan ko. Natatawang sumubsob siya sa dibdib ni Fernan. Oo nga pala, at narito pa sila sa sala. Mabilis na lumipas ang isang linggo. Si Tita Agnes ay nakakulong na ngayon, pero ongoing pa rin ang hearing tungkol sa kanyang kaso. Hinawakan ni Lucy ang kamay niya. Narito sila ngayon sa Muntinlupa City Jail para bisitahin ang mami nito. Magkasama silang dalawa ni Lucy. Hindi ko alam kung paano ako hihingi ng tawad sa iyo sa mga nagawa ni Mami Harleen at sa mga nagawa ko sa iyo noon. Lucy naman, ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na pinatawad na kita? Hindi mo kasalanan ang ginawa ng mami mo. Paulit-ulit itong humihingi ng tawad sa kanya sa tuwing magkausap sila. Talagang nagigilty ito sa ginawa ng ina. Bago pa man makasuhan ng tatay ni Austin, ay inatake na ito sa puso at kasalukuyang binuburo ngayon. Ang lahat ng kasabwat nito sa pagpapasabog ng gusali noon ay humaharap na din sa patong-patong na kaso. Si Austin ay napatunayan na walang kasalanan. Naging witness pa ito sa kaso. Natigil sila sa pag-uusap nang dumating si Tita Agnes na nakaposas ang kamay. Akay ito ng isang pulis. Ewan ba niya kung namamalikmata lang siya? Pero hindi ito tulad nitong nakaraan. Wala siyang makita na bigat sa mga tingin nito. Wala din siyang maramdaman na galit mula dito. Lucy! Harleen! Pagkaupo nito ay tumulo agad ang luha nito. Kaya nagulat sila ni Lucy. Maya-maya ay bumuhos ng tuluyan ang luha ng pinsan niya. Mami! Patawad anak. Panimula ni Tita Agnes. Hinawakan nito ang kamay ni Lucy. Kung hindi sana ako kinain ng inggit ay napalaki kita ng maayos. Na-enjoy mo sana ang buhay mo ng bata ka pa. At nakatanggap ng pagmamahal galing sa iba. Huli na, kahit magsisi si Agnes, hindi na niya maibabalik ang mga panahon. Huli na para itama ang mga maling nagawa niya. Kung naging mabuting anak, kapatid at ina sana ako, hindi siguro magiging malungkot ang buhay natin. Tumingin ito kay Harleen. Sa pagkakataong ito, ang kamay naman ng pamangkin ang hinawakan niya. Patawad Harleen, patawad. Humagulhol ito ng iyak. Patawarin mo sana ako, kayo ni Papa. Kung hindi dahil sa akin, bubuhay pa sana si Harleen ngayon. Nang ibabaw ang inggit niya, kinain siya nito hanggang sa nakalimutan niyang hindi ito nagkulang sa kanya bilang kapatid. Kung hindi sana ako naging gahaman, ay buhay pa sana ang kapatid ko. Naging napakasama ako. Nagawa kong kumitil ng maraming buhay.
Kaya dapat lang napagbayaran kong lahat ng kasalanan na nagawa ko. Pinisil nito ang kamay ng dalaga. Harleen, may pakiusap sana ako. Huwag niyo sanang pabayaan ang anak ko. Huwag niyong pabayaan si Lucy. Handa akong pagbayaran ng lahat ng kasalanan ko. Pero si Lucy, wala siyang kasalanan. Nagkaroon lang siya ng inang katulad ko. Mami! Gumanti ng hawak si Harleen rito. Huwag kang mag-alala, tita. Hinding-hindi po namin pababayaan si Lucy. Lalong naluha si Agnes sa sinabi ng dalaga. Sa kabila ng nagawa niya, ay pumunta pa rin ito dito para bisitahin siya. Ang pagiging pusong mamo nito ay namana nito sa kapatid niya. Lucy, anak. Baling ni Agnes sa anak. Patawarin mo rin sana ang mami. Simula ngayon, gawin mo ang lahat ng bagay na makapagpapasaya sa'yo. Piliin mo kung sinong gusto mong mahalin. Wala akong tutol. Maging masaya ka, anak. Yan lang ang hiling ko sa'yo. Yumakap si Lucy sa mami niya. I will, mami. Pangako po magiging masaya ako. Pangako din po na dadalaw ako dito palagi para bisitahin ka. Pareho sila ni Lucy na lumabas ng bilibid ng magaan ng pakiramdam. Pareho nilang nakuha ang basbas na kailangan nila. Tiningnan niya ang singsing na nasa daliri niya. Hindi na siya makapaghintay na makasal sila ni Fernan at bumuo ng pamilya. Kailan nga palang kasal yun ng ex mo? Inirapan niya si Lucy. Hindi ko na siya ex, no? Loko talaga to. Hindi matawag-tawag si Fernan sa pangalan nito. Wala pa kaming napag-uusapan tungkol sa kasal. Saka na muna siguro kapag tapos na ang hearing ng kaso ni tita. Sa bagay, tama ka. Bumuntong hininga ito. Nakakalungkot dahil ikakasal ako na wala si mami. Pero masaya din ako dahil hindi na siya nagmatigas pa at lumaban. Talagang gusto ni mami na makabayad sa lahat ng kasalanan na nagawa niya. Sa huli ay natauhan pa rin siya at pinili ang tama. Pinahid ni Lucy ang luha at nakangiti na ito na tumingin sa kanya. Kaz, congratulations nga pala sa inyo ni Fernan, ha? Salamat, Lucy. Tinikman ni Harleen ang niluluto niya. Nang masatisfy siya sa lasa ay ngumiti siya. Pagkatapos utusan ng kasambahay na tawagin ng lolo niya ay naghain na siya. Mukhang napakasaya mo ngayon, apo. Puna ng lolo niya nang makita ang malaking ngiti sa labi niya. Siyempre po, lolo. Hindi lang po ako masaya dahil legal na kami ni Fernan. Masaya din po ako kasi pumayag ka na magpakasal kami. Pagkatapos lagyan ng pagkain ng plato nito, ay lumapit siya sa kanyang lolo at parang batang yumakap dito. Thank you po talaga, lolo. Kumalat ang halakak nito sa buong dining area. Ang totoo, apo, ay gusto kong bawiin ang mga sinabi ko. Lolo? Lalong lumakas ang tawa nito. Mawawala ka na kasi sa akin at hindi pa ako handa. Lumamlam ang mata niya nang marinig ang sinabi nito. Patanda na ako nang makita ka. Sayang, kung noon pa sana kita natagpuan, ay nagkasama tayo ng mas matagal. Ngayon, malapit ka ng ikasal. Meron sa puso ko na pakiramdam na para akong nanakawan. Hinawakan ng lolo niya ang kamay niya at may lungkot na nagsalita. Pasensya ka na sa akin, apo. Matanda na ako. At normal lang na maging madamdamin. Huwag mo nalang pansinin ang mga sinabi ko. Tama ang lolo niya. Kung maaga siya nitong natagpuan, ay nagkasama sila ng matagal. Siya na lang ang naiwan ng alaala ng mami niya, kaya naiintindihan niya ang nararamdaman nito. Umiling siya at hinawakan ng kamay nito. Lo, hindi po kayo nanakawan. Kahit naman ikasal ako, ay hindi ako aalis sa tabi mo. Hindi kita iiwan. Natigilan ng lolo niya. Pinigilan nito ang maluha, ngunit hindi nagtagumpay. Naluha ito sa sinabi niya. Hindi mo na kailangan gawin yan. Sa oras na magkapamilya ka na, ang atensyon at pagmamahal mo ay dapat naroon na sa kanila. Wala ka ng obligasyon sa ibang tao. Sila dapat ang pinakaunang nasa listahan ng taong mahalaga sa iyo. Umiling siya. Lolo, wala naman pong limit ang pagmamahal. Yun pong natutunan ko habang lumalaki ako. Marami man nasasaktan dahil doon, mas marami naman ang sumasaya. Yun ang natutunan niya nang lumalaki siya na walang magulang na nagmamahal sa kanya. Na pwede kang magmahal ng mga taong nakapaligid sa'yo kung hindi mo makuha ang pagmamahal na gusto mo sa mismong pamilya mo. At ang swerte niya, dahil binalik ang pagmamahal niya at pagpapahalaga ng mga taong nakapaligid sa kanya. Lalong naiyak ang lolo niya. Hindi niya tuloy mapigilan ng maiyak. Pinahid niya ang luha nito at nakangusong nagsalita. Lolo naman hindi pa nga ako kinakasal pero pinapaiyak mo na ako. Oo siya, kumain na tayo dahil baka bumahapang luha. Biro nito. Hindi nagtagal ay bumaba si Lucy. Nang makita nito ang namumula nilang muka, ay bigla itong tumakbo sa kanila at yumakap. Mukhang may naganap na drama dito Bakit hindi niyo ako tinawag? Dinaanan kita sa kwarto mo, bata ka. Abala ka sa pakikipag-usap sa nobyo mo, kaya hindi mo ko napansin.
Singhal ni Lolo kay Lucy na halatang masama ang loob. Sabay silang natawa ni Lucy. Si Lolo, may pagkasiloso pala? Pangaasar ni Lucy. Tumakbo ito. Hahampasin sana ito ng matanda. Siloso ka dyan. Nananakit ang lalamunan ko kakatawag sa'yo. Angil ni Lolo sa dalaga. Lolo, may lakad ka daw po? Tanong niya habang kumakain na sila. Narinig niya kasi kanina kay Mr. Manguera na may lakad daw ito. Oo, may pupuntahan kami. Kumunot ang noo niya pero hindi na nagtanong pa. Sigurado siyang si Alan o kaya si Mr. Manguera ang kasama nito. Lucy, kailan niyo pala balak magpakasal ni Austin? Biglang tumamlay ang mukha ni Lucy. Hindi pa daw niya ako papakasalan, Lolo. Gusto niya muna na matapos ang engineering course niya. Graduating na pala siya nung huminto siya. Gusto niya po kasi na may stable siyang trabaho at kaya niya akong buhayin kapag kinasal kami. Mabuti naman, may paninindigan siya kung ganon. Bihira ang lalaki na nagsisikap para sa babae. Kaya huwag ka nang sumimangot dyan na parang pato. Lolo naman! Mangiyak-ngiyak si Lucy, pero kalaunan ay ngumiti din. Pero tama ka, Lolo. Nakaka-proud kasi handa siyang tumino para sa akin. Kaya pala hindi binibigay ni Lord si Almaro nun sa kanya dahil may tamang lalaki para sa kanya. Pagkatapos kumain ay naghanda na sila ni Lucy sa pagpasok sa trabaho. Pagdating sa opisina ay sinalubong agad sila ni Tanya na ngayon ay halata na ang umbok ng tiyan. Mukha na talaga itong buntis ngayon. Hindi katulad ng nakaraan na parang busog lang. Harleen! Lucy! Nang marinig ni Lucy ang boses ni Tanya ay halos madapa ito para makatakbo palayo. Pero naabutan na ito ni Tanya at pinisil-pisil ang ilong nito. Ang tangos talaga ng ilong mo. Sana ganyan din ang ilong ng babae ko paglabas. Ouch! You! Pulang-pula ang mukha ni Lucy sa inis. Harleen, pagsabihin mo naman ang kaibigan mo. Wala na siyang ginawa kundi ang perwisyuhin ako. Reklamo nito. Napadaan ka. Alam mo naman na masela ng pagbubuntis mo, di ba? Ang tigas talaga ng ulo mo. Natuloy ang pagsama niya sa check-up nito, kaya alam niya ang kalagayan nito. Lumapit ito sa kanya at bumulong na tanging sila lang ang nakakarinig. Hindi ako mapakali kapag hindi ko nahahawakan ang ilong ng pinsan mo. Ewan ko, naglilihi yata ang tawag dito. Lalong namula ang mukha ni Lucy nang marinig ito. Dahil nakabitaw na si Tanya dito, ay mabilis na kumaripas ito ng takbo. Lucy! Bumalik ka dito! Tumatawag nagpatiuna siyang pumasok sa opisina niya. Tinakot mo ba naman? Paano babalik yon? Umupo ito pagkapasok. Pasensya na ka mo pakisabi sa kanya. Hindi ko talaga kayang kontrolin ang sarili ko. Siya nga pala, anong oras tayo pupunta kay Sharon? Anong tayo? Hindi ka pwedeng sumama, okay? Ang tigas talaga ng ulo neto. Sasama ako. Matagal ko na rin siyang hindi nakikita, kaya gusto ko siyang makamusta. Saka kukunin ko silang ninang ng anak ko. Ang tigas talaga ng ulo. Mahinang bulong niya habang napapailing. Ganito ba kapag buntis? Tumitigas ang ulo? Napailing siyang muli. May dahilan kaya pupunta siya sa papa niya at kay Ines. Once and for all, ay gusto niyang matapos ito. Hindi na niya mapapalagpas ang ginawa nito sa kanya. Alam niya kasi na hindi titigil ang papa niya at sila Ines kung hahayaan niya ang mga ito. Noong isang araw ay sumubok na sagasaan siya at nalaman niyang si Ines ang gumawa nito. Sumusobra ang babaeng yon. Dahil hindi safe kung pupunta siya doon ng mag-isa, ay nagsama siya ng mga bodyguards. Hindi naman sila natagalan sa biyahe dahil nasa Maynila ang mga ito. Dapat, ipakulong mo ng babaeng yun, Harleen. Delikado siya. Paano kung sa susunod ay magtagumpay na siyang saktan ka? Naaawa na tumingin ito sa kanya. Kahit ang papa mo ay napakasama ng ugali. Hindi ko talaga akalain na pamilya mo sila. Pagbubunga nga pa ng kaibigan niya. Pagdating nila ay agad na bumaba sila ng sasakyan ni Tanya, kasama ang mga bodyguards na kasama niya. Kumunot ang noo ni Harleen nang makita si Mr. Manguera. Pero nang kumurap siya, ay bigla itong nawala. Mukhang namamalikmata lang siya. Tara na! Kumapit si Tanya sa braso niya. Habang sakay sila ng elevator, ay kinuha niya ang cellphone at tinawagan si Fernan. Pero katulad kanina, ay hindi pa rin niya ito makontak, kaya nagtaka na siya. Paglabas nila sa elevator ay nagulat siya nang tumambad sa kanya ang napakaraming bodyguards sa hallway. Mga bodyguards ni Fernan at ng lolo niya. Ma'am, yumuko ang lahat at nagbigay galang nang makita siya sa pangunguna nila Raul at Jomar. Anong ginagawa ng mga ito dito? Nasagot ang tanong niya nang lumapit siya sa pinto. Dahil nakabukas ito ng bahagya, ay nakita niya ang dalawang lalaking nakatalikod. Si Fernan at si Lolo. Sa oras at tangkain pa ninyong saktan ng apo ko, hindi ako mangingimi na ubusin ang yaman ko. Pagdusa lang kayo. Banta ng lolo niya.
Ang kapal na mukha mong guluhin ang buhay ng apo ko? Ikaw lang ang ama niya, pero hindi ka nagpakaama. Magpasalamat ka dahil ama ka pa rin niya. Dahil kung hindi, ay matagal ka nang nakabaon sa lupa kasunod ng aking anak. Puno ng galit na sabi ni Lolo. Fernan, nagawa ko lang naman yun dahil mahal na mahal kita. Iyak ni Ines. Tumingin ito sa matanda. May kasalanan po si Fernan kay Harleen. Hindi lang kami. Hindi mo siya dapat tanggapin para sa kapatid ko. Nagulat siya nang sampalin ito ng lolo niya. Sa lakas ng sampal ni Lolo, ay natumba ito at sumalampak sa malamig na sahig. Ngayon lang niya nakitang galit na galit si Lolo ng ganito at nagawa na manakit ng iba. Kulang pa yan sa ginawa mo sa apo ko. Lalong naiyak si Ines. Agad naman itong inalalayan nila Papa at Tita Marta na tumayo. Fernan, sa oras sasaktan nila si Harleen, ikaw nang bahala sa kanila. Alam mo nang dapat gawin. Sige po Lolo, ako nang bahala sa mga ito. Sa oras na tangkain muli nilang saktan si Harleen, ay ako na mismo ang kikilos para pagbayarin sila. Sagot ni Fernan. Humarap ito at tumingin ng malamig sa kanila. Napaatras sa takot ang tatlo. Huling warning ko na ito sa inyo, lalo na sa iyo Ines. Sa susunod na gawin mo ulit ang ginawa mo, ay hindi na kita mapapatawad. Siniko siya ni Tanya at mahinang binulungan pero hindi niya maintindihan ang sinasabi nito. Abala kasi siya sa pagtingin sa dalawang lalaki sa loob. Naramdaman niya na may dumaloy na mainit na likido sa pisngi niya. Hindi niya namalaya na umiiyak na pala siya. Nang pumihit si Fernan paharap, ay nagtama ang mga mata nila. Nang makalapit si Fernan, ay umakap siya dito na mahigpit. Hindi siya umiiyak dahil malungkot siya. Umiiyak siya dahil napakasaya niya dahil may dalawang tao na handang ipagtanggol at protektahan siya. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang ginawa ng babaeng yun? Mabuti na lang at may mga bodyguards ako nakabantay sa iyo. Kung hindi, ay hindi ko malalaman na ginugulo ka ng papa mo at ni Ines. Hindi niya kasi sinabi kay Fernan ang tungkol sa pagbabanta sa kanya ni Ines. Kaya siya pumunta dito para ayusin ito sa sarili niyang paraan. Ayaw niya kasi na palaging umasa kay Fernan dahil nahihiya na siya dito. Palagi na lang itong nandyan sa kanya para bantayan ito pagtanggol siya. Pero sa huli ay nandyan pa rin pala si Fernan para sa kanya. At kasama na nito ang lolo niya. Lumayo siya dito at umiiyak na tumingala. Narito na sila ngayon sa sasakyan nito. Si Tanya ay umalis na, kasama ang lolo niya at nauna na sa kanila. Ayaw ko kasi na mag-alala ka. Akala ko kasi kaya ko tong ayusin ng mag-isa. Sumisinghot na sinuntok niya ito ng mahina sa tiyan. Kayo ha? Hindi ko alam na may plano kayong ganito ni Lolo. Lalo siyang naiyak. Ewan ba niya? Ang bilis niyang umiyak nitong mga nakaraan. Pinahid ni Fernan ang luha sa pisngi niya. Puno ng pagmamahal na tumingin ito sa kanya. Nakakalunod pero masarap sa pakiramdam. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Handa akong protektahan ka sa kahit kanino. Kaya wala kang ibang gagawin, kundi ang magtiwala at mahalin ako. Dahil nandito ako para protektahan at mahalin ka, hanggang sa pagtanda nating dalawa. Kinikilig na sumandal siya sa dibdib ng nobyo. Alam niya, kahit hindi nito sabihin ay alam niya na gagawin nito ang lahat para sa kanya. Malayo na ito sa Fernan na nakilala niya ngayon. Napakalayo. Siya nga pala, nalayo siya nito at tiningnan ng seryoso. May nabanggit ang papa mo kanina na ikaw daw ang dahilan kaya matatalo siya sa eleksyon. Kaya galit na galit siya sa'yo. Nakangusong nag-iwas siya ng tingin. Pero sa dulo ay umamin din. Si Ate Sharon kasi at si Kuya Ismael. Napag-usapan namin na kapag hindi humingi ng tawad si Papa sa lahat ng kasalanan sa amin, ay kakalabanin siya ni Ate sa pagiging gobernador. Nakasalalay sa sagot ni Papa ang desisyon namin. Ang ate mong kalaban ng papa mo? Tumango siya at may pait na ngumiti. Tinawagan siya ni Ate Sharon at Kuya Ismael. Gusto lang naman nila ng sorry ni Papa, pero matigas si Papa. Kaya ito ang naisip namin para gumanti. Siguro kailangan nila Papa na maranasan na mawalan at malugmok para maisip nila ang mga kasalanan nila. Nawala ng mga project si Ines at ikaw ang sinisisi niya. Si Lolo ang gumawa noon at hindi ako. Nakangiwing sagot niya sa nobyo. Nitong nakaraan lang niya nalaman iyon. Mahinang pinisil ng nobyo ang baba niya bago siya hinalikan sa labi. Hindi ko alam na marunong ka palang gumanti. Namula siya. Hindi ako gumaganti. Gusto lang namin na matuto sila Papa. Magkaiba yon. Katuwiran niya na ikinatuwa nito. Buong biyahe siya nitong tinudyo kaya buong biyahe din silang nakasimangot. Aling Marcela, nasaan si Fernan? Tanong niya pagkadating niya. Ngayong araw kasi ay may usapan silang magkikita. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin ito tumatawag at natitext kaya nagtataka siya. At pumunta na siya dito. Naku Harleen! Hindi ba niya nasabi sa'yo? Umalis siya at pumunta ng Germany. Sa Canada yata. Basta, nagpunta siya ng ibang bansa. Hindi sigurado na sabi nito.
Kumunot ang noo niya. Ibang bansa? Oo, bakit? Hindi ba talaga niya nasabi sa'yo? Nang umiling siya ay nagtaka din ito. Hayaan mo at tatawagan ko siya agad para ipaalam na nandito ka. Kanina nga ay halatang excited siya. Ang sabi niya pa nga ay pupuntahan ka niya. Pupuntahan? Bigla tuloy siyang kinabahan. Kahit si Aling Marcela ay hindi ito makontak. Bakit kaya? Wala sanang nangyaring masama sa nobyo niya. Pagdating sa bahay ay naabutan niya ang Ate Sharon at Kuya Ismael niya. Ate! Kuya! Harleen! Yumakap agad si ate sa kanya, maging ang kuya niya. Napadalaw kayo. Siyempre no, ikakasal ka na kaya hindi ka namin pwedeng hindi dalawin bago ka ikasal. Gusto namin i-congratulate ka ngayon pa lang. Yumakap ito sa kanya. Maya-maya ay naririnig niya na mahina itong sumisinghot. Umiiyak na ito. Ate! Napakasaya ko dahil sa wakas ay natagpuan mo ng lalaking mamahalin ka at mamahalin mo, Harleen. Masaya ako dahil hindi ka lang nakalaya sa pamilya natin. Magiging masaya ka pa. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil tinupad niya ang isa sa mga dasal ko. Dasal na sana ay maging masaya ka. Hindi niya na malaya na umiiyak na din pala siya. Malaya at masaya. Ito ang bagay na gusto niya noon pa. At ngayon ay abot kamay na niya. Lumapit muli si Kuya Ismael sa kanya at nakangiting ginulo ang buhok niya na parang bata. You deserve to be happy, Harleen. Congratulations sa inyo ni Fernan. Salamat sa pagiging mabuting kapatid. Salamat sa pagpapatawad. Ang daming sinabi ng dalawa na talagang tumagos sa kanyang puso, kaya lalo siyang naluha. Umiiyak na yumakap siya sa dalawa. Salamat Ate Sharon, kasi kahit kailan na hindi mo ko iniwan at pinabayaan. Ito ang palaging kakampi laban kay Tita Marta sa bahay noong hindi pa ito kinakasal. Hindi siya nito tinuring na iba katulad nila Ines. At Kuya Ismael, thank you din kasi tinanggap mo ako. Shh, Harleen, akong dapat na magpasalamat. Thank you for forgiving me. Even I was a bastard before. Hindi ka nagtanim na galit sa kabila ng mga ginawa ko. Kung sana hindi naging matigas si Papa. Kung sana ay natauhan din siya. Baka... Hindi mapigilan ni Ismael na maging emosyonal. Nalaman nila na umalis na ng bansa ang papa nila kasama si Tita Marta at Ines. Doon na daw maninirahan ng mga ito for good. Kahit hindi sabihin ni Ismael, ramdam ni Harleen na nasaktan nito katulad nila na Ate Sharon. Mas pinili kasi ni Papa na umalis ng bansa kaysa ang humingi ng tawad sa kanila. Baka naman may nilakad lang na importante ang fiancé mo. Sabi ni ate nang sabihin niya na nag-aalala siya kay Fernan. Narito na sila ngayon sa garden kasama si Kuya Ismael at nagkukwentuhan. O baka naman may ibang chick siya. Biro ni Ismael. Nang makita nito ang masamang tingin niya ay tumawa ito. Ikaw naman Harleen, masyado kang seryoso. Binibiro lang kita. Umabrasyete si Ate Sharon sa braso niya. Mabuti pa ay kumain muna tayo sa labas. Tamang-tama dahil gutom na kami. Sabi nito. Tumingin pa ito kay Kuya Ismael at kumindat. Gusto niya sanang tumanggi dahil wala siyang gana na kumain. Pero mukhang walang balak tumanggap ng no ang ate niya dahil inutusan pa nito si Kuya Ismael na hawakan ako sa kabila. Samahan mo na kasi kami. Namiss ka namin. Saka minsan lang tayo kumain sa labas. Kaya pagbigyan mo na kami. Wala na siyang nagawa kundi ang tumango at pumayag. Habang nasa daan sila, ay napansin niya na iba ang daan na tinatahak nila. Ate, Kuya Ismael, saan tayo pupunta? Nagulat siya nang huminto sila sa dating kinatatayuan ng gusaling gumuho na pag-aari ni Fernan. Ngunit wala na ang gusali na gumuho noon. Malinis na ang lugar. Ang tanging narito ay isang stage at mga nakikislapang colorful lights na nakasabit sa mga poste patungo sa pinakagitna. Pagbaba niya ng sasakyan, ay nakita niya na nagkalat ang mga petals ng jasmine sa paligid. Ate, Kuya! May hinala na nabuo sa isip niya at napatunayan niyang tama ang hinala niya nang pumailan lang ang kanyang I swear ng all for one. Kasabay nun ay lumapat sa kanya si Fernan. Nang hawakan ni Fernan ang kanyang kamay, ramdam niya ang panlilamig at panginginig nito. Kung sa ibang pagkakataon ay baka matawa siya. Ngunit ng sandaling ito ay hindi niya magawa dahil imbes na matawa ay tumulo ang luha niya. Wala pa akong sinasabi pero umiiyak ka na. Lumunok si Fernan. Pigil na wag sumabog ang emosyon katulad ng nararamdaman ng nobya. Hindi ako naging mabuting tao, baby. I did a lot of bad things that you couldn't imagine. Hindi ako nakukonsensya sa mga bagay na alam kong makikinabang ako. Hindi ako tumatanggap ng pagkatalo. Kaya nga naging gago ako at sinaktan kita noon. Yumuko ang binata at dinikit ang noo sa kanya. Pumikit siya at taus-puso na pinakinggan ang sinasabi nito sa kanya. Gusto niyang itatak sa kanyang puso ang mga sasabihin ni Fernan. Gusto niyang matandaan ito habang buhay.
Hindi ako mabuting tao, pero isa lang pinapangako ko sa'yo, baby. Gagawin ko ang lahat para protektahan ka. Handa akong mahalin ka habang buhay. Mamahalin kita at habang buhay na babawi. Papatunayan ko sa'yo na wala nang ibang laman ng puso ko, kundi ikaw lang. Hinawakan nito ang kanyang kamay at sinuot sa kanya ang isang bagong singsing na may malaking diamond sa gitna. Hindi ako nakapag-propose sa'yo ng formal, kaya tatanungin kita ulit. Will you marry me, baby? Umiiyak na tumango siya. Wala siyang maapuhap na sasabihin. Tanging pag-iyak at tangulang ang ginawa niya. She is speechless because of happiness. Masaya na siya na ikakasal na sila. Pero ang makita na mag-effort ng ganito ang nobyo ay lalong nagpasaya sa kanya. Sinayaw siya ni Fernan. Maya-maya ay sinayaw siya ng lolo niya at ni Kuya Ismael. Gusto ni Fernan na mag-propose ngayon dahil birthday mo. Nakwento mo daw kasi sa kanya noon na gusto mong maranasan na magdibu. Lalo siyang naiyak sa sinabi ng kuya niya. Kaya pala sinasayaw siya ng mga ito ngayon, pati ng mga kaibigan niya sa catering service na pinasukan niya noon. Mahal na mahal siya ni Fernan, at ramdam at alam niya yon. Walang araw na hindi iyon pinatunayan ni Fernan sa kanya. You may now kiss the bride. Pumikit siya at hinintay na lumapat ang labi ng kanyang asawa. Oo, ngayong araw ay kasal nila. Nang lumapat ito ay pumikit siya. Ninamnam nila pareho ang labi ng isa't isa. Nang maghiwalay sila, ay puno ng pagmamahal ang kanilang mga mata na nakatingin sa isa't isa. I love you, Mrs. Crawford. Sambit ni Fernan na puno ng pagmamahal. I love you too, asawa ko. Aniya sabay tingkayad at halik sa labi nito. Mabilis na lumipas sa mga taon. 4 na taon na buhat ng maikasal si Fernan at Harleen, naging masaya ang pagsasama nila. Nabuhay ng tahimik sa piling ng 3 nilang anak. Binayayaan sila ng triplets, 2 prinsipe at 1 prinsesa. 3 taon ng mga bata at masasabi ni Harleen na kontento na siya. Lalo't sa susunod na buwan, muling madadagdagan ng pamilya nila ni Fernan. Tunay ngang sa kabila ng mga pagsubok na nangyari sa buhay ni Harleen, may magandang liwanag pa ring naghihintay sa kanya. Na sa muling paglubog ng araw at kainin ng kadiliman ng mundo, darating at darating ang bukang liwayway para muling kulubin ng bagong pag-asa at punong-puno ng pagmamahal kasama ang kanyang pamilya. Dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Fernan at Harleen. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta at sumubaybay. Muli ay magkita-kita po tayo sa susunod pa nating mga istorya. Keep safe everyone and God bless!